Hi Miss Fujiko, magandang araw po sa'yo. Pati na rin sa iyong mga masusugid na tagapakinig dito sa iyong channel. Nais ko rin po sanang magbahagi ng aking masayang karanasan noong nakaraang bahagi ng aking buhay. Gaya ng ibang mga nagpapadala sa'yo ng karanasan, ay taga-probinsya rin ako. Sa tingin ko kasi, talagang maraming nagaganap na kakaibang pangyayari sa mga probinsya. Pero hindi lang halata lalo kung tahimik lang din naman pareho ang both parties. Para na rin walang masirang pangalan o reputasyon. Kaya naman itong aking kwento ay hindi ko nababanggitin ang lugar at ang mga totoong pangalan lalo at may pinangahawakang reputasyon ang involved rito na isang doktora. At ngayon nga ay asawa na siya ng isang mayor sa amin. Para maging malinaw ang kwento ay simulan ko na rin sa background ng mga kasama ko sa kwento. Ako po si Wilson, taga-probinsya rito sa Leyte. Ang lugar namin ay nasa isang liblib na lugar. Hindi kalakihan ng lugar, pero marami na rin ang tao dahil binubuo ng 4 na barangay ang bahaging dulo ng bayan na iyon. Noong panahong iyon ay hindi pa masyadong maunlad ang aming lugar. Wala pang ospital sa lugar namin. Uso naman palagi sa isang barangay na may health center at iyon ang nagsisilbing mini hospital sa lugar namin. Lalo at wala nga kaming hospital. May naka-duty roon na isang doktor at 2 nurse. Silang 3 lang ang nagpapatakbo ng health center. Pero kapag mga panahong may libreng vaccine para sa mga sanggol o mga bata, ay meron namang mga volunteer na tumutulong sa kanila para hindi naman sila sobrang pagod at hindi rin maghintay ng sobrang tagal ang mga tao sa pila kapag may ganoong serbisyo ang health center. Magta-3rd year high school na ako noong ayain ako ng kuya ni mama na si Tito Jonas na sumama sa kanya sa Maynila. Nagtayo kasi siya ng negosyo. Tindahan ng itlog at mga poultry supplies. May poultry kasi na nagsusupply sa kanya. Kaya kailangan niya ng mapagkakatiwalaan na magbabantay. Sakitin kasi ang asawa niya, kaya hindi niya rin daw maaasahan sa pagbabantay sa tindahan. Meron naman siyang 2 lalaki at isang babaeng tauhan pero naka-assign ang 2 lalaki sa pagdi-deliver ng mga itlog sa mga nag-order. Bale, pareho ang mga iyon na may ginagamit na single na motor. Minsan naman ay yung tricycle ni Tito Jonas ang ginagamit nila kapag marami ang i-deliver na itlog. Iyong dalagang tauhan naman ay tindera sa tindahan at tagatanggap ng order via text o tawag sa cellphone at telepono. Kaya iyong mga walk-in client ay hindi niya na maaasikaso kapag dumagsa at masabay rin na maraming nag-order sa cellphone at telepono kaya iyon ang naging trabaho ko, ang maging tendero para sa mga walk-in clients. Ang dalagang tindera na sinasabi ko ay si Loren, 19 years old, stay-in rin siya sa bahay ni Tito Jonas. Pero doon siya natutulog sa loob mismo ng tindahan. Medyo malawak kasi iyon na kamalig at may pintuan sa likurang bahagi, kaya hindi na kailangan lumabas sa harapan para pumasok sa loob ng bahay nila Tito. Medyo malawak kasi ang compound nila Tito, kaya nakapagpagawa siya ng kamalig sa harapan ng kanilang bahay na ginawa niyang tindahan ng itlog. Nagawa niya na rin ng double deck ang higaan para sa mga tauhan na doon magpapalipas ng gabi pero tanging si Lauren lang ang nakastay in roon dahil may mga pamilya naman iyong 2 delivery boy namin. Ako naman ay doon mismo natutulog sa bahay nila Tito, kaya mag-isa lang si Lorena natutulog sa tindahan. Meron rin namang nakahiwalay na CR sa may likurang bahagi kaya hindi niya na kailangan pang pumasok sa bahay ni Tito kapag magbabanyo siya. Noong naroon na nga ako ay si Lorena din mismo ang nagtuturo sa akin tungkol sa mga presyo ng mga paninda
at kung paano ang gagawin ko kapag may mga bumibili. Malaki kasi talaga ang tiwala ni Tito kay Loren, kaya hinahayaan niya na si Lorena ang mag-asikaso sa operation ng tindahan maghapon. Basta paglubog ng araw, ay tsaka parang tatambay si Tito sa tindahan at mag-check ng sales at pera sa kaha. Kinukuha niya kasi iyon at ipinapasok sa bahay nila. Napansin ko rin na madalas bulahin ng dalawang delivery driver na sina Mark at John, si Loren. Yun bang mga bola na may kasamang pahaging. At kapag araw ng sahod ay inaaya rin nilang uminom at mamasyal sa labas, pampatanggal raw ng pagod. Pero sinabi lang ni Loren, "Uy, wag nga kayong dalawa. Kung gusto nyong magtanggal ng pagod ay mga asawa nyo ang isama nyo. Wag ako, dahil mahal ko ang buhay at dangal ko. Malaman pa nga ng mga asawa nyo na sumama ako sa inyo, ay siguradong magugulpi ako ng mga yun. Kaya huwag niyo na akong idamay kung gusto niyo ng gulo sa sarili niyong buhay." Sabi naman ni Mark, "Bakit? Hindi naman yun date ah. Hangout nga lang eh. Palipas oras lang at pampatanggal ng pagod." Sabi naman ni Loren, "Tulog ang pantanggal ko ng pagod. Hindi alak at maglakad sa labas para magdagdag pa ng pagod." Kapag gano'n na ang diskusyon na nila ay kakamot-kamot na lang ng ulo nila ang dalawa, tapos magpapaalam na kay Tito na uuwi na sila. Hanggang 6:00 lang kasi ang duty nila, kaya wala na ring delivery kapag after 6 p.m. na. Pero ang tindahan ay umaabot pa ng 9 p.m. na bukas dahil dalawa naman kami ni Lorena nagbabantay. Isang araw noon, pasado pa lang 7:00, ay kinuha na ni Tito Jonas ang pera sa kaham. Maulan kasi noon ang panahon dahil may bagyo. Kaya hindi na rin namin inaasahan na may mga bibili pa ng 8:00 hanggang 9:00. Isinira na nga namin ang kalahati ng tindahan. Nagtira na lang kami ng 1 metro na espasyo ng bintana na bukas, para kung may hahabol pa, total maaga pa naman. Sabi pa sa akin ni Tito Jonas, "Wilson, kayo nang bahala rito ah. Matutulog ako ngayon ng maaga. Masama yung pakiramdam ko. Tatrangkasuin yata ako eh. Dahil bigla akong sinipon at mainit ang ibinububog akong hangin sa ilong." "Okay po Tito, pahinga na po kayo. Kami na pong bahala rito." Tapos umalis na si Tito para pumasok sa kanilang bahay. Napansin ko na malungkot si Loren sa maghapong iyon. Hindi ko lang din siya kinakausap dahil baka may dalaw kaya wala sa mood. Noong kami na lang ay sabi niya, "Wilson, inom tayo." Sabi ko naman, "Ah, kailan ka pa natutong uminom? Tsaka bakit hindi sinamark ang inaya mo? Siguradong game na game ang mga yun sa usapang inuman." Sabi niya naman, "Ayoko silang kasama sa lakad o sa inuman. Kapahamakan lang ang aabutin ko sa kanila eh." Bakit gusto mong uminom ngayon?" "Birthday ko kasi ngayon eh." Talaga? Di happy birthday pala sa'yo." Sabi niya naman, "Nasaan ang happy ron? Wala kang bumabati at walang selebrasyon tapos magiging happy na." Sabi ko naman, Ano bang gusto mong gawin ko para maging happy ang birthday mo?" "Di mag-inom nga tayo. Linggo naman bukas at half day lang tayo magbubukas. Kaya kahit malasing tayo ay may half day tayo na pwedeng magpahinga pa bukas. Ito ang pera oh. Bili ka ng 1 buong lechong manok, tapos 2 order ng sisig, tapos yung davar na vodka. Masarap daw yun eh. Yung strawberry ang kunin mo na flavor ah. Tapos magsaing ka na lang sa loob para hindi na tayo bibili ng kanin." Sabi ko naman, Okay sige, magsarado na tayo ng tindahan para wala nang bibili." "Oo, sige." Sagot niya naman kaya nagsara na nga ako ng tuluyan ng tindahan. Nakita ko siyang lumabas kaya sabi ko, "Loren, saan ka pupunta?"
Sa unahan lang, bibili ako ng maliit na cake. May gusto kong cake eh. Meron dun sa bakery sa unahan. Pwede makabili ng slice lang. Kaya bibili ako ng 2 para lang sa atin. Okay, sige. Mag-check muna ako sa loob kung may kanin ba na sapat para sa ating 2. Dahil kung kulang ay magsasaing muna ako bago umalis para bumili ng pangulam natin. Okay, sige. Sagot niya pa at agad nang umalis. Pumunta ako sa kusina. Tahimik na naroon dahil nasa 2nd floor na sina Tito at ang asawa niya na may sakit. Tiningnan ko ang rice cooker. Nagulat ako dahil walang bawas ang kanin. Tapos may 2 Tupperware sa lamesa, kaya tiningnan ko ang laman. Yung isa ay tirang kanin mula sa tanghalian, tapos yung isa ay pritong isda. Kaya naisip ko na, kaya pala wala pang bawas ang kanin dahil iyong baho ang kinain nila tito at tita. Humanap ako ng eco bag na madadala ko sa paglabas. Para isang bitbitan na lang, lalo at magdadala rin ako ng payong. Pagkabalik ko galing bumili ng mga pagkain, ay naabutan kong naroon na sa loob ng kamalig si Loren. Sabi ko sa kanya, Tara na sa loob na tayo kumain. Wala naman sila tito. Laro na sila sa kwarto, nagpapahinga na. Sabi niya naman, hindi na, gusto kong dito na tayo kumain sa tindahan para diretso na rin sa inuman. Okay, sige. Sagot ko pa at kinuha ko na ang kanin sa loob ng bahay at kumuha na rin ako ng mga plato at kutsara. Nagsimula na nga kaming maghapunan. Napansin kong mabilis ang pagbabago ng mood ni Loren. Kung kanina ay malungkot siya, noong kumakain na kami ay masaya na siya at may kakaibang kislap ang mga mata kapag ngumingiti. Bago ko pala ipagpatuloy ang pagkukwento, ay gusto ko munang i-describe ang itsura ni Loren. Sa mga familiar sa itsura ni Asi Acosta, parang ganun ang itsura at tangkad niya. Iyon nga lang, siya yung maputi na version dahil parang labanos ang balat niya sa kaputian. May malalim rin siyang dimple kapag ngumingiti. At kung iyon tungkol sa natatanging kayamanan sa harapan, gifted rin siya roon. Kaya naman, halos walang araw na hindi nagpapahaging ang 2 naming delivery rider. Dahil kung sakaling makuha nga nila ang loob ni Loren, ay siguradong jackpot sila roon. Lalo at 19 years old pa lang din si Loren at hindi pa nagkaka-boyfriend kahit isang beses. Noong matapos kaming kumain ay agad na rin kaming nagsimula sa aming inuman. Nagpatugtog naman siya ng mga love song sa kanyang cellphone. Tapos, panay ang tanong niya tungkol sa background ko. Sa halos 1 taon kong pamamalagi roon kay Tito Jonas, ay noong pagkakataong iyon pa lang ako in-interview ni Loren tungkol sa background ko. Hindi rin kasi ako nagsasalita kung hindi niya ako kinakausap dahil takot ako na baka bigla niya akong sungitan. Lalo at madalas kong makita na sinusungitan niya talaga ang 2 naming kasamahan na rider. Dahan-dahan lang ang inuman namin dahil bigla na rin kasi siyang naging madaldal. Halos lahat ng mga masasayang karanasan niya noong kabataan niya ay naikwento niya na talaga sa akin. Sumapit ang 12:00 ng hating gabi. Tapos na kami mag-inuman. Ako na lang ang tumatayo para magligpit dahil nahihilo na raw siya. Bago ako lumabas ng kamalig ay sabi niya, Will, pwede bang dito ka matulog ngayong gabi? Kakaibang baksak ng ulan eh. Napakalakas. Natatakot ako. Tsaka birthday ko naman. Baka pwede mo akong pagbigyan. Sabi ko naman. Oo, sige, walang problema. Akutin ko lang tong mga hugasan papunta sa kusina. Tapos maliligo rin muna ako saglit, lalo at mauulanan ako paglabas ko rito. Para hindi ako lagnatin. Sige. Sagot niya pa.
Ang iniisip ko noon na sa upper deck ako matutulog kasi double deck nga iyon. Noong pagkabalik ko ay naroon lang siya nakaupo sa may gilid ng kama niya. Sabi ko naman, O bakit di ka pa matulog? Nahihilo ka, di ba? oo, kanina yun. Nawala na ngayon. Tsaka gusto kong maging mas memorable pa ang birthday ko. Sabi ko naman, Paano? ganito. Wika niya, sabay tayo at doon na tinawid ang aming maliit na distansya. Doon ko na naiintindihan ang nais niyang mangyari. Dahil na rin sa karga ng alak at bagong ligo ako kaya masasabi kong nasa tamang kondisyon talaga ako para sa gawaing iyon. Kaya naman, hindi na ako nagdalawang isip pa na maging mapagbigay, lalo at isa iyong birthday wish at walang pananagutan dahil wala naman kaming relasyon. Habang malakas ang ulan sa labas ng kamalig, ay sobra rin ang pagiging abala namin sa loob at kampante ako na kahit ano pang ingay ang malilikha namin, ay wala talagang makakarinig o makakapansin dahil sa ingay ng bagsak ng ulan sa bubong ng kamalig. Noong makatapos ay sinabi niya na doon na rin daw ako matulog sa kama niya dahil gusto niyang may katabi. Lalo at tuloy-tuloy pa rin ang malakas na bagsak ng ulan. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Tapos nagpaalam ako sa kanya na pupunta sa bahay ni Tito. Dahil maghuhugas pa ako ng mga plato na pinagkainan namin noong gabi. Nakakahiya kay Tito kung makikitang tambak ang hugasan. Samantalang nakaredy na lahat ng pagkain roon. Kakain na lang kami ni Loren at hindi pa namin nagawang makapaghugas ng mga plato. Tumungo naman siya pero noong dampian ko siya sa noo, ay doon ko na lang nalamang nilalagnat siya. Kaya pagkapasok ko sa bahay, ay agad na rin akong bumalik sa kamalig at pinagdala siya ng gamot. Tsaka ako nagugas ng mga plato at nagsanghag ng kanin. Marami kasi ang kanin na bahaw. Bandang 9:00 pa noong bumaba si Tito. Nakasuot siya ng makapal na jacket at pajama. Giniginaw raw siya dahil sa trangkaso. Sabi niya naman, Nasaan si Loren? Bakit hindi pa siya nag-aalmusal? sabi ko naman, Naku, tinamaan rin yata Tito ng trangkaso dahil masama rin daw po ang pakiramdam. Dinalan ko na nga po ng gamot roon. Ganun ba? Sige pala, i-text mo na lang sina Mark at John. Sabihin mo na wag na muna silang pumasok sa araw na to. Dahil hindi na tayo magbubukas ngayon. Linggo naman, magpahinga na rin muna sila. Tayo rin dito ay magpapahinga. Pero ikaw ay babantayin mo si Loren. Painumin mo ng gamot na regular. Pag lumalayan ay mas mapapalaki ang gastos ko. Nasa kontrata namin na ako ang magpapa-hospital sa kanya kapag nagkasakit yan. Okay po, Tito. sagot ko pa. Kaya matapos lang nila Tito at Tita na mag-almusal, ay umakyat na silang muli sa itaas. Tsaka ko naman pinagdala ng pagkain si Loren. Ako na ang nagsubo sa kanya. Sabi niya naman, huwag kang masyadong mag-alala, Wilson. Hindi naman ito totoong pagkakasakit ng trangkaso, kagaya ng kay Kuya Jonas. Dahil lang to sa ginawa natin kagabi kaya ako nilalagnat. Pero bukas nito ay mawawala na rin to. Sabi ko naman, Kahit ano pang dahilan yan, isa pa rin ang malinaw, may lagnat ka. Kaya dapat magpahinga ka lang at babantayan kita. Di naman tayo magbubukas ng tindahan sa araw na to. Nag-text na ako sa dalawa at sinabing wala tayong pasok ngayon. Wilson, salamat ha. Masayang masaya ako sa mga nangyari sa birthday ko. At hindi ko yan makakalimutan. Hindi rin ako nagsisisi na sa'yo ko yun ibinigay. Dahil ito ka ngayon, binabantayan ako ng mabuti habang may sakit ako. Oo naman, ako may kasalanan kaya ka may sakit ngayon. Ala siya, inangkin ang kasalanan na hindi sa kanya. Sino bang humiling sa'yo na gawin ang bagay na yun? Diba ako naman? E di akong may kasalanan. Sabi ko naman,
Tama ng pagpapaliwanag. Matulog ka na. Gigisingin kita mamayang 12:00 para kumain at uminom ulit ng gamot. Sabi niya naman, Wilson, wag mong ikukwento yun kahit kanino ah. Oo naman, di naman kailangan i-share pa sa iba ang ganong mga pangyayari sa buhay. Very good. Hayaan mo, kapag umaling na ako, ay gagawin natin ulit yun kung okay lang sa'yo. Sabi ko naman, Ay, hindi ka pa nga magaling. Yun na ulit ang iniisip mo. hindi ko kasi masyadong na-enjoy dahil masakit eh. Kaya sige na, pumayag ka na, ulitin pa natin ng maraming beses. Oo na. Kaya sige na, magpagaling ka na muna. Wika ko tapos ngumiti lang siya ng matamis. Tsaka siya muling natulog. Noong sumapit ang araw ng Lunes ay magaling na siya. Maaga siyang nagising at nakaligo. Pagkabalik ko kasi galing nagluto sa kusina, ay naabutan ko siya na galing sa ligo. Sabi ko naman, Naligo ka na agad. oo, magaling na ako. Sabi sa'yo, mabilis lang yun mawawala eh. So bukas pwede na natin gawin ulit yun. Nataranta naman ako at agad lumingon sa itaas dahil baka nasa terrace si Tito Jonas. Sabi ko pa, Uy, yung bibig mo naman. Kung ano-anong sinasabi mo eh. sabi niya naman, nakakatawa ka naman. Para kang dalagitan na nahihiyang malaman ng iba na may nangyari sa'yo. Hindi ba dapat ako ang mas nag-iingat na walang makaalam? Bakit parang mas takot ka pa kaysa sa akin? Sabi ko naman, Tama ng topic na yan. Pumasok ka na sa bahay para makapag-almusal na tayo. wika ko pa. Tapos, para naman siyang kinikilig na tumatawa habang naglalakad papasok sa bahay. Noong magbukas kami ng tindahan ay nagsidatingan na ang dalawa. Sabi pa ni Mark, Oh, anong meron? Bakit parang ang saya-saya ni Loren ngayon? Parang naliligan ng pechay eh. bigla naman siyang inirapan ni Loren. Che, ewan ko sa'yo Mark. Manahimik ka nga kung wala kang magandang sasabihin. Umaabot dito ang amoy ng bibig mo. Panay ka kasi pagsasalita. Wala siya. Nag-toothbrush naman ako bago ako malis ng bahay no. Defensive na sagot pa ni Mark. Pero ang totoo, hindi naman mabaho ang bibig niya. Yun lang talaga ang isa sa mga ginagamit ni Loren na pangbara sa kanila para tumahimik. Ako naman ay ngingiti-ngiti lang ng lihim. Makalipas ang 1 linggo ay sabi sa akin ni Loren habang nagsasara kami ng tindahan. Will, ayos lang ba kung dito ka matulog ngayong gabi? Umalik ka na lang sa kwarto mo ng mga 5:00 ng umaga para hindi malaman ni tito mo na dito ka natulog. Sabi ko naman, Ang tanong, makakatulog ba kaya ako o pagtatrabahuin mo lang ako dito magdamag? sabi niya naman ng nakangiti. Oo, magtatrabaho ka pero hindi naman magdamag. Siguro mga 2 oras. Wika niya na tila nagpapaawa dahil gumagamit ng puppy eyes. Sabi ko naman, Ay, kung hindi ka lang malakas sa akin eh. Tapos ginagamitan mo pa ako ng ganyang pagpapaawa. Kaya paano ako makakatanggi niyan? sabi niya naman, bakit ba kasi kailangan mong tumanggi? Hindi mo ba alam kung gaano ka kaswerte? Ikaw ang only one ko. Wala kang kasalo. Kahit pa wala tayong relasyon. Pero kapag may nabuo tayo, pananagutan mo ako Kawawa naman kami noon ng baby natin kung tatakasan mo lang kami. Sabi ko naman, Oo naman, hindi ko kayang takasan ng sarili kong laman at dugo. Kaya promise, pananagutan kita. seryoso ko pang wika. Dahil yun rin naman talaga ang totoong nasa puso ko. Wala kaming relasyon ni Loren pero mahal ko siya. Siya lang ang ayaw ng relasyon. Dahil baka raw hindi pa totoong pagmamahal ang nararamdaman namin sa isa't isa lalo at mga bata pa nga kami.
Pero kung ako ang tatanungin, alam kong seryoso at tunay na pagmamahal ang nararamdaman ko para sa kanya. Tsaka, bata pa kami sa edad na iyon. 18 years old ako, tapos 19 naman siya. Pero dahil sa iyon ang desisyon niya, kaya wala na akong nagawa kundi ang sumang-ayon na lang na wala kaming relasyon. Pero palagi namin binibigyan ng espesyal na atensyon ang isa't isa na palihim sa aming mga kasama. Isang araw noon, umalis sila tito at tita. Uuwi raw sila ng probinsya ni tita sa Pangasinan. Ayaw naman nila kami na isama dahil walang maiiwan sa bahay, lalo at may alaga rin silang 2 malalaking aso at walang ibang mapag-iiwanan. Madaling araw pa lang noon ay umalis na sila tito. Bale, linggo ng hapon pa raw ang balik nila at wag raw muna kami magbubukas ng tindahan. Hindi rin naman nagpa-deliver si tito ng mga itlog sa supplier kaya wala kaming stocks. Pagkaalis lang nila tito ay agad akong sinundan ni Loren sa kwarto ko. Ang sabi niya, doon daw namin gawin sa kwarto ko dahil mas maluwag ang kama roon at mas komportable. Dahil totoong kama talaga ang naroon. Samantalang yung nasa higaan niya ay double deck na kahoy na nilagyan lang ng foam. Masaya rin ako sa pagiging masigasig niya. Kaya naman pumayag ako at naging abala na kami hanggang 11:00 ng umaga. Noong makapagpahinga mula sa mahabang pagod ay sabi niya, "Will, tara mag-mall tayo. Wala naman tayong gagawin dito sa bahay eh. Pero kung ayaw mo naman mag-mall, edi gano'n na lang ulit yung gagawin natin sa maghapon." Sabi ko naman, Grabe ka no, napakasipag mo at wala kang sawa. Sabi niya naman, syempre mga bata pa tayo at hindi pa madaling mapagod. Tsaka sinasamantala ko lang rin naman na isang mabait na katulad mo ang nakakasama ko sa ganitong kasiyahan. Ano, tara na, maligo na muna tayo bago tayo pumunta ng mall. Okay sige. Sagot ko pa tapos sabay na kaming naligo. Doon mismo sa bahay namin, sa loob ng bahay ni Tito Jonas. At syempre, dahil sabay nga kami, hindi niya na naman pinalampas ang pagkakataon na masulit ang aming mga minuto. Gusto niya habang pareho pa kaming available ay gagawa raw kami ng good memories. Matapos makapag-ready ay nagpunta na kami sa mall. Nanood muna kami ng isang movie sa sinihan bago kami naglakad-lakad. Noong makaramdam siya ng panunubig ay nagpaalam na siya na magsi-CR lang muna. Kaya nagpaiwan ako sa may koridor habang nakatanaw sa ibabang bahagi ng mall. Nang may dalagang lumapit sa akin, sa tingin ko ay estudyante ng college dahil bata pa ang muka. "Hi kuya, taga rito ka sa Manila?" Sabi ko naman. Naku, hindi, taga Leyte ako. Lumuwas lang ako para magtrabaho. Talaga? Pareho pala tayong taga-probinsya. Ako naman taga Sambales. Pumunta lang ako dito para mag-aral. Wika niya na tila gumagawa ng topic na aming mapag-uusapan. Kaya hindi ko tuloy napansin na papunta na sa akin si Loren. Nagulat ako dahil bigla siyang lumitaw sa may likuran ng babae at sinabunutan niya iyon. Tinawag niyang malandi at mga agaw. Bakit raw hindi maganap ng lalaki para sa kanya? Dali-dali ko naman silang inawat at nagsorry ako sa babae at pinaalis ko na. Noong kami na lang ay pinagsabihan ko siya, pero hindi siya nagsasalita. Bigla lang siyang umiyak dahil hindi niya raw alam na mas malalim na pala ang pagkakahulog niya sa akin kaysa sa kanyang inaasahan. Natuwa ako sa puntong iyon dahil inisip ko na baka papayag na siyang maging magkasintahan kami. Kaya naisip ko na hihintayin na lang siya mismo ang magsabi. Kasi nakailang offer na ako sa kanya pero ayaw niya talaga.
Kaya baka ang pagkakataong ito ay siya na mismo ang magsabi. Agad na kaming umuwi noon dahil tila nawala na siya sa mood. Pagkarating sa bahay ay doon pa rin kami sa kwarto ko dahil 2 araw na wala sina tito at tita. Kinagabihan noon ay muli na naman kaming naging abala sa kakaibang pagtatrabaho. Kaya inaasahan kong mag-o-offer na siya ng relationship pero wala pa rin. Kaya hinintay ko na lang din. Sumapit ang linggo ng gabi, dumating na sina tito at tita. Kaya doon na ulit natulog si Loren sa kamalig. Ilang buwan ang lumipas, wala pa rin pagbabago sa ginagawa namin. Pero wala pa ring offer ng relationship. Hanggang sa makita kong nag-uusap sila tito at parehong malungkot ang mukha nila. Noong matapos silang mag-usap ay sabi ni tito, So, paano Wilson? Alalayan mong mabuti si tita mo rito sa tindahan ha. Siya muna mag-aasikaso ng tindahan dahil uuwi si Loren sa kanila. Okay po. Sagot ko pa. Dahil bala kong si Lorena ang tanungin ko ng mga dahilan. Kinagabihan, noong magsara na kami ng tindahan ay kinausap ko siya. Ang sabi niya, inatake raw ng high blood ang lola niya. Yun raw ang nagpalaki sa kanya at itinuring totoong ina dahil maagang namatay ang kanyang ina. Tapos ang kanyang ama naman ay sumama sa ibang babae at hindi niya na nakita pa kahit kailan. Kaya kailangan niya na raw munang umuwi sa kanila doon sa Lucena. Noong tanungin ko naman siya kung kailan siya babalik, ang sabi niya, hindi niya raw alam. Depende raw sa kondisyon ng kanyang lola. Kaya nalungkot ako dahil aalis siya. Noong mawala nga si Loren ay kami na ni Tita Gina ang nag-aasikaso ng tindahan. Naging tahimik na lang din ako ulit dahil hindi naman kami close ni Tita Gina. May pagkamasungit kasi iyon at tila palaging mainit ang ulo. Makalipas ang 3 buwan ay may 2 dalaga ang dumating kay na tito. Ang isa roon ay kapatid raw ni Tita Gina. Ang isa naman ay pinsan. Sila raw ang makakatulong ni Tita Gina sa tindahan. Kaya naisip ko na wala na akong silbi roon dahil 3 na silang nagtitindera. Nagsisiksikan at nagkakabanggaan na nga kaming 4. Kaya naisip kong umuwi na lang sa probinsya namin. Kahit papano ay malaki na ang naipon ko at ang sabi ni mama ko sa sulat, nakapagpatayo na rin sila ng tindahan at meron ng alagang 12 pieces na baboy mula sa mga perang ipinapadala ko roon. Bumili na rin daw sila ng second hand na motor. Pero ang pera naman na ginamit roon ay mula raw kay Tito Jonas. At sa tingin ko, hindi iyon alam ni Tita Gina dahil masyado iyong kuripot at mahigpit sa pera. Kaya noong matanggap ko ang sahod ko, ay nagpaalam na rin ako kay Tito Jonas. Nababalik na ako sa probinsya namin sa Leyte. Wala naman siyang naging pagtutol roon. At ang sabi niya nga, masyado na kaming marami na nagbabantay sa tindahan dahil 4 na kami roon. Kaya makalipas lang ang 2 araw ay umuwi na ako sa amin. Medyo malungkot nga lang ako dahil ibig sabihin mas lalong hindi na kami magkikita ni Loren. At hindi ko rin naman alam kung babalik pa siya sa pagtatrabaho kay na Tito Jonas. Hanggang dito muna Miss Fujiko ang kwento kong to ha. Sa sunod kong padala ay iyon na ang tungkol sa amin ni Dr. Francine at anak niyang si Chelsea. Ayun my loves, awat muna raw tayo sa kwento ni Sir Wilson ha. Mukhang napagod siya sa pagsusulat ng kanyang mahabang karanasan. Abangan niyo po ang kasunod ha. Natanggap ko na rin naman. Aayusin ko lang mga salita para mabilis basahin at maging sunod-sunod ang mga kaganapan.